Hey yo, what's up mga kaistorya? Yo, kamusta po? Tayo po ay nagbabalik sa ating channel na History Motovlog, kung saan tatalakayin natin yung mga makasaysayang kaganapan, mga bayani natin, at mga joke lang. Siyempre mga makasaysayang lugar, especially yung mga lugar na makasaysayan na nakakalimutan na ng mga kababayan natin, po. Oh yes. Ngayong araw po ay nga po, panibagong rides na naman ang ating gagawin, at pag-uusapan natin ang tungkol sa isang piyesta, sa isang pista na talaga namang sikat na sikat dito sa atin sa Pilipinas, At kung anong piyesta yan, ating alamin dito lang sa ating History Motovlog. Let's go! So yun nga po, at napag-uusapan natin ang mga piyestahan, sa buwan na ito ng January may dalawang malaking pista na nagaganap dito sa ating bansa, Unang-una nga dyan ay yung nakaraan, ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno na tuwing January 9 ginaganap, taon-taon. At sumunod nga dyan ay ang kapistahan naman ng Senyor Santo Niño. Ayan, na ginagawa naman tuwing third Sunday o ikatlong linggo ng January, taon-taon din. Pinagdiriwang nga dyan yung yung paghahari ng batang Jesus, Kaya naman yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. So yun nga, saan ba nanggaling itong tinatawag nilang Santo Niño? At saan nga ba nagmula yan? At paano nagkaroon ng ng idea yung mga Pilipino na i-worship yan, Diba? Alam naman natin nung araw, nung wala pa yung mga Kastila sa ating bansa, ang pinaniniwalaan ng mga ninuno natin ay yung mga anito, yan, mga diwata, Tapos yung mga namumuno dyan, mga babaylan kung tawagin. Pero paano na-convert to mag-worship sa pamamagitan ng mga santo, Siyempre, sino pa nga ba ang nagdala? So ang nagdala nga niya na si Magellan, noong March 16, 1521 ay narating nila yung isla ng Samar, At syempre sinalubong sila ng mga ng mga tao diyan, ng mga native, na nakatira diyan, At maganda naman yung pakikitungo nila at nakipagkalakalan sila. Yan. And then sumunod na mga araw, siyempre lakbay ulit, gamit yung galyon nila, nakarating naman sila sa isla ng Cebu. Yan. At noong March 31, 1521, naganap nga ang kauna-unahang misa dito sa ating bansa, At yan nga ay sa pamamagitan nila Magellan, And then mula noon, nag-convert na, unti-unti yung mga kung tawagin nila dun sa mga namumuno sa mga island ay mga raha, Ayan.
Sila Raha Humabon, yan. Sila yung mga namumuno dyan. At hindi nga nagtagal ay nabinyagan sila na maging isang Kristiyano. At sumunod naman na bininyagan ay yung kanilang mga asawa, no? At ang mga kababaihan doon sa lugar na yon. And bago binyagan, itong asawa ni Raha Humabon, may pinakita na isang imahe, itong sila Magellan, kung saan napakaliit lang, no? At napapalibutan doon ng magandang kasukutan. May corona at may hawak na globo, tapos meron siya mga hawak sa kabila na parang spear kung tawagin, no? Scepter pa yun kung tawagin nila, no? So ganun ang itsura. At yun nga po ay tatawaging Santo Niño. So ibinigay yun, no? Binigay yun kay sa asawa ni Raha Humabon, upang simbolo ng kanilang pagiging Kristiyano. Hindi nga magtatagal ay siya ang magtatago. Alright? Siyempre alam naman natin yung mga sumunod na pangyayari, nakarating sila Magellan sa Mactan at nakaharap nilang ship doon, yung namumuno doon na si Lapu-Lapu, and the rest is history. So yun na ang nangyari, and then sabi nila mga after doon labanan sa Mactan, 44 years after nung labanan na yun, madugol labanan na yun, siyempre tumakas yung mga yung mga Espanyol, yung mga Kastila, tumakas sila. Hindi nga nagtagal ay itong rumesbak, kumbaga kumuha ng resbak sa pangungunan ni Miguel Lopez de Legazpi. Yan ang nagtatag na Maynila. At yun nga, mula noon parang sinakop na nila yung bansang Pilipinas, na hindi pa naman Pilipinas noong time na yun. Kaya yan na nga nangyari. At dun sa pagsagupa nila na yun, na paglusob nila na yun, meron daw anong tawag niya rito? Meron daw isang tao, hindi ko alam kung anong pangalan, Joaquin Camus yata yun, hindi ako nagkakamali, Paki-correct na lang po ako kung meron akong mga hindi tama o mali akong nababanggit dito sa aking vlog, comment down below lang po kung ano yung tamang detalye, para may bahagi natin yung tamang detalye sa ating mga kababayan. So yun, si Camus daw, yung nakadiskubre ng isang kahon. At siyempre curious siya, nung buksan niya yun, nakita niya yung imahen ng mahal na Senyor Santo Niño, At yan nga ay itatago ng mga Agustinian Triad, ng mga Agustinian pare, At hindi magtatagal, yan ay gagawan ng isang parang maliit na kapilya. So yun nga, dumating yung time, kailangan ng mas malaking kapilya, Kaya naman mula nun, parang inisip nila na milagroso itong santo na ito. Turuin mo, sinunod nila yung buong kabahayan doon, At yun nga, himalang nakaligtas yung Santo Niño. Kaya mula noon parang na sila na milagroso nga yun. At yun, doon nag-start yung pagdidebosyon ng mga tao, lalo na yung mga Pilipino, kasi nung time na yun sigurado marami na nako-convert to Christian, ayun nga, yun po yung pinagmulan ng Santo Niño, dito sa atin sa Pilipinas. Pero bago pa raw lumaganap yan dito sa Pilipinas, laganap na rin daw yan sa mga ibang bansa, mga ibang kontinente tulad ng mga Europe. So yun po, yung po ang kasaysayan kung saan nagmula at paano nagsimula ang debosyon ng mga Pilipino sa Santo Niño. Alright.
So yun, no, ma-share ko lang, no, kung nasan lugar tayo. Tayo po ay nasa Banawe. Hindi po yung Banawe Rides Terraces, hindi po. Banawe dito sa Quezon City. Yan po. Kaya nyo, balang araw pupunta tayo ng Banawe. Literal na Banawe. Claim natin yan. Hanapin natin yung mga makasaysayang lugar doon. At yung mga heritage house doon, no? Especially yung rice terraces. Pero bago yan, mag-focus muna tayo dito sa Metro Manila. At pag-usapan muna natin ng ating Senyor Santo Niño. Alright? So yun nga, no, at sinasabi nga, no, na lahat doon na nakikita nating nangyayari sa Sinulog, nangyari lang lahat daw yan parang mga 1980s pa lang yata, 1980s lang. Dahil nung araw daw pag sineselebrate yung kapistahan ng Santo Niño, ano lang daw yan, solemn lang, ayon sa ating nabasa, ano. Kaya naman eto lang, late 80s lang talaga nangyari yung mga ganyan, yung may mga street dance. Pero yung mga dating ginagawa is meron pa raw fluvial procession, o yung procession dun sa ano, no, dagat or ilog, mga ganyan. So yun po, doon po, yun po ang yun sa ating nabasa. At kung pupunta ka raw ng Cebu, pwede ka rin ano, no, magbigay ng panalangin, no, dahil meron mga mananayaw doon sa labas ng Basilica, no, tinatawag nilang ano, nakalimutan ko tawag, lalagay ko na lang dito. Ayan, yung mga sila yung parang sumasayaw ng sinulog sa labas, ano, at ikaw yung magbibigay ng kandila sa kanila at sasabihin mo sa kanila yung gustong ipagdasal. Pero ang sabi doon, para daw yun sa mga buhay. Kaya po, sa mga buhay lang po yun, no? Yung panalangin na yun. Alright. At syempre, ano, hindi naman papahuli ang ating lugar, ano. Kung sa Cebu mayroong sinulog, saan ba yun? Saan ba yung ati-atihan? Bravo or Aklan? Dito rin sa atin sa Metro Manila, no, may mga ganyan din tayong ano, festival, ano. Nandyan ang Santo Niño de Pandacan, nandyan ang Santo Niño de Pahotan sa Paho, sa may ano, Caloocan City, ano. At meron din namang isa sa mga sikat, ano, ang Santo Niño de Tondo. Iyan, na talaga namang isa rin sa mga sikat na piyesta kung pag-uusapan ay about Santo Niño. At sinasabi din pong yung Santo Niño de Tondo ay isa din sa mga ano, no, mga milagrosong imahe dito sa bansa, no? Dahil ayon sa mga nakasaksi, ano, ito mga account na to, hindi lang isa, marami, ano. Sila ay napagaling, yung mga pinagdarasal nila ay naibigay, at iba't ibang klaseng mga milagro nangyari, no, sa mga deboto, sa mga nagdarasal dito sa ating Santo Niño de Tondo, no, dito sa Manila, no. At isa nga sa hindi makakalimutang pangyayari, no, nung ninakaw yung Santo Niño de Tondo, no, diyan sa simbahan. At grabe naman talaga yung nangyari nung ninakaw yan, no.
Naalala niya yung Gloring, o basta yun. Lagay ko na lang dito kung anong klaseng bag yun, nakalimutan ko na naman yung pangalan. Hirap pag tumatanda na. So yun, no, talaga namang devastated yung nangyari, no, talagang winasak yung mga nakapaligid, no, nung after nakawin yung Santo Niño, no. Tapos nung na-recover daw yan, kalat-kalat na. Yung kamay nandito sa lugar na to, yung katawan nandoon, yung ulo nandun sa kabila. Ay, alam niyo yun, parang ayun yung literal na salita na masasabi natin na parang nilapastangan. So yun, nakuha daw yan, at yan po ay pinresenta sa Malacanang, at nung presidente noon na si Ferdinand Marcos, no, senior yan. Kita niyo yung logic, kita niyo yung coincidence, no? Ang nagdala niyan dito sa ating bansa si Ferdinand Magellan. Pero well, yun ay Santo Niño de Tondo, no? Pero Santo Niño pa rin. Yung imahe na yun ay nanggaling pa rin doon sa original na Santo Niño ng Cebu. Na original, ano? Dinala ni Magellan dito sa Pilipinas, ano, nawala yung Santo Niño de Tondo at ibinalik kay Noy Presidente Ferdinand pa rin, ano. Marcos nga lang, pero pareho pa rin M. So kung titingnan mo, para siyang ano, no, dikit-dikit talaga, no? So yun, after nun, no, nung naibalik nga yung Santo Niño de Tondo, no, yun, humupa yung bagyo. Hindi natin alam kung nagkataon o epekto lang talaga ng panahon yun, or hindi natin masabi kung milagro, diba? Pero ang pinupoint doon is nung nawala yun naman nagdatingan yung mga bagyo, at nung binalik na, siya namang hupa ng panahon, diba? So yun, no, at yun nga po, taon-taon ginaganap din yung Santo Niño de Tondo dito sa Manila, no. At ito nga, sa darating na linggo, no, January 21, no, ay gugunitain natin ang kapistahan ng Santo Niño. Kung hindi nyo aboard, kung hindi nyo kayang pumunta ng Cebu, dito tayo sa Tondo, kung saan man, yan, makisaya tayo dyan. Meron dyan mga tinatawag na street dance, mga ganyan, mga anong tawag nyo ron, parang ati-atihan, ano, yan, marami dyan. Especially tuwan-tuwa dyan mga bata, ano, dahil merong candy. So yun, nakakatuwa na kapag piyestang ganyan, ano. Kaya naman sa ating mga Pilipino, talaga namang nasa kultura na natin ng mga kapistahan, ano. Nasa kultura na natin yan na i-celebrate yung mga piyesta ng ating mga santo, no? Especially mga Katoliko, no? So yun po, no, nalaman natin yung mga tungkol sa kasaysayan ng mga piyesta ng Santo Niño dito sa iba't ibang lugar natin, no, sa Pilipinas. Kaya nawa ay sa darating na kapistahan ng Santo Niño ay pagdasal lang natin na maging ligtas ang lahat, maging maayos ang lahat, at maging mapayapa ang lahat. Mabigyan tayo ng magandang kalusugan, pangangatawan, at ilayo tayo sa karamdaman, ano. Yan ang ating ipagdasal sa ating Senyor Santo Niño, no. Yung mga biyayang material, yung mga biyayang alam niyo yun, mga pinansyal, pagdasal din natin, pero gawan natin ng aksyon. Hindi yan ibibigay ng instant. Okay, tulad nga ng sabi ko nung pista ng Poong Jesus Nazareno, no,
nakikinig yung mga yan, pero gawan mo ng action din. Alright, kaya dito sa parating na pista, no, kaya makisaya tayo, makiisa tayo sa festival na yan, ano? Dahil yan po ay kultura natin. Yan po ay ang tungkol sa ating pagka-Pilipino. Alright po, so yun po, no, nawa ay may napulot po kayong mga bagong aral, natutunan tungkol sa kapistahan ng Senior Santo Niño, no? At sa mga susunod na biyahe natin, magsama-sama ulit tayo, no? At kung di pa kayo nakakapag-subscribe, ay subscribe lang po kayo upang maging updated tayo sa ating mga bagong vlog, mga bagong video na i-upload dito sa ating YouTube channel, ano? At nawa ay naibahagi din natin itong mga ganitong docu, mga ganitong vlog about sa ating pagka-Pilipino, sa ating kultura, no, sa ating mga kababayan, ano. Yun po. At kung meron po kayong mga suggestion, mga comments, or gusto idagdag sa ating episode na ito, ay comment down below lang po sa ating comment section upang makapagbahagi din po tayo ng tamang informasyon tungkol sa ating pinag-usapang topic na ito. Ano po? Hindi po magkita-kita po, hindi nga pa tayo nakikita. Magsama-sama po tayo ulit sa susunod nating mga biyahe, no? Ito po ang inyong History Motovlog na nagsasabi, pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay matagtagan ng saysay. Alright, ride safe everyone, and God bless.